Samahan ng Master Builders, kasama ang Master Builders ng bayan. Alright, magandang araw sa ating mga co-builders at magandang gabi dun sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Nagbabalik po ang Master Builders The Construction Show with your co-builder, Architect Ram Aurelio. Isa po tayong aktibo sa industriya ng construction, registered construction arbitrator, or shall I say it, accredited construction arbitrator and mediator. No? So, para sa karagdagang kaalaman, bisitahin po ang website ng CIAC or the Construction Industry Arbitration Commission, or try to surf the internet for those accredited and accepted construction arbitrator and mediators, or check the 35 qualified Filipinos trained dispute boards or DBs for foreign funded projects in the country. So, paalala po lamang sa ating mga kababayan at sa ating mga colleagues, yung kahalagahan ng talakayan o usapin sa loob ng proyekto sa construction ay importante, sabi nga natin, yung kahalagahan niya. Bakit? Sapagkat hindi po biro ang involved na budget o involved na halaga at panahon na inilalaan, hindi lamang po ng kontraktor, kundi lalo't higit yung mga nagpapagawa o yung ating mga kababayan na mga kliyente. Ano po? So, again, sa programang ito, sa programang Master Builders, alin po sunod po dun sa ating nakatakdang tatalakayin, no? So, ito yung mga sumusunod na ating pag-uusapan, no? Ang kahalagahan ng kasunduan o kontrata ng dalawang partido o dalawang panig ng maaring nagpapagawa o ang kliyente o ang kontraktor na siyang gagawa. Pangalawa, ano-ano ang mga issues o kaso na sakop ng CIAC o ng construction arbitration. And we have also the third, kaalaman sa construction arbitration kasama ang proseso. So yung loob at labas ng construction arbitration kasama po sa ating mga tatalakayan. At ang pang-apat, the fourth is we have a lot of already cases resolved. Meron na siyang ang tawag natin diyan, meron na siyang finality of judgment coming from the Supreme Court. Ating pong tatalakayan at gagamitin pagbabatayan doon sa ating discussion upang mas madali nating maunawaan kung meron po tayong mga halimbawa. Sabi nga natin gamit natin yan bilang pagtingin sa isang perspective ng kaso upang kapag ating diniscuss yan, may sample na tayo, madaling maunawaan ng bawat isa, lalo't higit yung mga wala sa construction o wala sa industriya natin. Ibig sabihin yung mga kliyente. So, again, panlima, kaalaman sa obligasyon o karapatan ng magkabilang panig. Alright? And of course, we are going to answer all the questions that you are going to send. Katulad din po ng ginagawa ninyo doon sa ating account o sa messenger, na hindi lamang messenger ang ating natatanggap bagkus pati po ang ating cellphone line o yung ating mobile lines. Alright? So, sa pagkakataong ito, nais ko ring sabihin doon sa ating mga tagapanood, sa ating mga viewers. Well, for the clients, for our colleagues in the industry, bigyan natin ng panahon ang usaping ito sapagkat ang tingin ko ay kailangan, napakahalaga. Lalo't higit, bago kayo magpagawa, mula doon sa umpisa, mula sa pagpirma ng inyong kontrata hanggang sa pagtupad o pagtupad ng obligasyon at hanggang doon sa ite-turn over ang inyong proyekto. Nais po hangad ng programang ito, kasama po ang inyong lingkod, ay magkaroon ng pagtatapos ng proyekto nang hindi nagsusumpaan o magkagalit, kung hindi may ngiti at galak habang ibinibigay ang susi ng may-ari. Ibig sabihin, tiniturn over po na may saya. Alright? So, bago pa tayo magpatuloy, isa po na pong ating title card. Samahan ng Master Builders, kasama ang Master Builders ng bayan. Alright, so we're going to resume with our program. We're going to take at least one topic as a basis. Gaya na nasabi natin kanina, yung mga kaso na mayroon ng mga final judgment pagdating sa Supreme Court, sapagkat we cannot discuss the cases already resolved by the CIAC without
finality of the Supreme Court sapagkat may confidentiality rule po tayo sa SIA. Ibig sabihin private in nature. Unlike pag sinampa na po sa Supreme Court, pampubliko na po yan. Kaya nga, etong kasong ito ay nahagilap lamang po natin o nakita po natin sa sa internet. Not the social media, but the internet. Okay ba kasi yan sa akin, no? Aking pagtingin, no? So, alright. Let's take this topic, na pwede nating talakayin, yung warranty period. So, bago nating puntahan yan, let's define first, ano nga ba ang warranty period? Pag kayo ay tinanong, ano nga ba ang warranty period? Well, sa construction po, pag binanggit natin ang warranty period, ito ay itinakdang panahon pagkatapos ng kumpleto o pagkakumpleto. Tama ba yung ating Tagalog, pagkumpleto ng proyekto. Yan, mas eksakto yon. Kung saan responsable o responsibility of the contractor ang pagsasaayos. Responsable, tama ba yung responsable ng kontratista? Responsable ng contractor ang pagsasaayos o pagpapalit ng anumang natuklasan o anumang nakitang depektibo o depektong bahagi ng gawaing isinagawa ng kontraktor. At sa atin, sa ating practice sa bansa, karaniwang sinisiguro ito ng contractor sa pamamagitan ng guarantee o warranty bond. So, ito ay nagkakahalaga ng actually sa civil code din po nila ito kinuha. So, yung 10%, 10% of the whole, yung kabuuang halaga ng kontrata na sumasaklaw sa kalidad ng pagkakagawa. At kasabay niyan, pati po yung mga materyales at kagamitan sa proyekto. Alright? So, what about hanggang kailan? Yung ibig sabihin hanggang kailan po ba ang warranty period na ibinibigay ng kontraktor sa kliyente? Sabi ng kliyente, bibigyan kita ng 6 na buwan na warranty period lang, and then ibabalik mo na o ibibigay mo na sa akin yung retention. Mga ganyan po, kasunduan. So, sa tanong na yan, actually, kung tinatanong po natin yung warranty period kung hanggang kailan, actually, this is also a question of workmanship. I mean, they are related. Interrelated po yung workmanship when it comes to the warranty period. It's a question of kumbaga, meron kang fear. It's not fear naman, but security for the owner. That is why they want also warranty period. Anyway, mamaya po makikita po natin na doon sa kaso, magbibigay naman ng bond, bilang seguridad, yung contractor. Doon sa tanong na hanggang kailan po ba ang warranty na binibigay ng kontraktor sa isang kliyente o may-ari para sa kanyang ginawa? Dalawa po ang sagot natin dyan. Una, kung may kontrata o may provision sa kontrata regarding warranty period sa kasunduan, susundin po ang provision. Susundin po ang kontrata. Maliban na lamang kung hindi naayon sa batas, pero bibihira naman ng kontrata na hindi naayon sa o mga nakasulat na kontrata na hindi naayon sa batas. If the contract says 9 months or 1 year, then it should be complied. It should be followed, So, number 2, kung walang kontrata, dahil yung isa may kontrata, dito naman walang kontrata, ang legal provision ang ating susundin. Ibig sabihin, yung civil code as applied in if I'm not mistaken, that is article 1715 of the civil code. Review po natin yan, na kung saan yung work when the work is found to have defects, of course within the specific period ng ating yung specific period of defects liability, the contractor is liable for repair. Kaya pag sinabing may sira yung ginawa mo, titingnan mo kung napupasok pa rin ba dun sa liability period mo, dun sa warranty period mo bago mo gawin. But some naman, in good faith, pinupunta nila.
dahil gusto nilang wag mawala yung, I mean, they don't like to create any gap, no? So, marami na tayo na-encounter niyan. Now, in this provision, yung 1715, makikita nyo rin, pag tinignan nyo yung civil code, yung mga mahilig magbubuklat ng mga libro, ng mga codals, no? So, sabi dyan, the standard warranty period, ito yung general rules to, ano? Generally, 1 year, isang taon, 365 days ang binibigay ng provision niyan. From the completion of the project. Pag natapos na sa proyekto, magbibilang ka ngayon isang taon bilang warranty period mo. Unless, may nakasulat dun sa inyong kontrata. Exemption niya. Kung dun sa exemption dun sa kabila, ay ibig sabihin hindi na ayon sa batas. Dito naman, unless may nakasulat dun sa kontrata ninyo. Alright? Now, bigyan natin ng mukha o bigyan natin ng perspektiba ang usapin ng warranty period. Yan. So, gagamit na tayo ng mga jurisprudence na tinatawag o yung mga kaso na nanggaling na o na nagkaroon na ng finality sa Supreme Court. Gamitin natin yung WGCC. WGCC, yes. Try to check na lang kung ano yung WGCC company. Ayoko masyado sanang expose. But this is already allowed because I already found this from the internet. No? Yung mga kasong ito. Open na for public. Now, WGCC versus PCI Bank or PCIB, no? So that's that ruling released during March 2006. I forgot the exact date, no? So that's March 2006. Sometime in March 2006. So pag tiningnan mo, binalikan mo nung October 1989, pumirma ng kontrata yung WGCC and PCI Bank, no, for the PCI Bank Tower 2. That is extension actually for the project. Kasama dyan yung paglalagay ng granite washout finish para sa kanilang exterior walls, no. So matapos ang pagtatapos ng proyekto, tinanggap ito ng PCI Bank, no? Kasi tapos na kasama ang kanilang consultant. I'm not going to mention the consultant. Kaibigan natin yung Vice President. So isang sulat nung June 1992 bilang bahagi ng kontrata, nagbigay ang WGCC, no, ng isang guarantee bond mula sa Malayan Insurance na may visa ng isang taon, no? Isang taon din ang visa niya para sagutin ang anumang depekto. So, ibig sabihin, pag pumapasok na doon sa warranty period, nagbibigay ka ng warranty bond. So, nagbigay siya, guarantee bond, I'm sorry. Ginagarantiyahan niya sa loob ng isang taon. So, tingnan natin, ano nga ba yung cause of action nila? Bakit nagkaroon ng sampahan ng reklamo o ng kaso mula sa CIAC? Of course, in perspective, in view of that, meron silang arbitration clause. Kaya ang jurisdiction dinala nila sa CIAC, arbitration clause in the contract, no? So noong 1993 nagsimulang magtuklap, no? Magsimula ng mahulog, bumabagsak na yung granite washout finish sa exterior walls nung gusali nung building ng PCI Bank. Ang ginawa ni PCI Bank, humingi ng tulong sa WGCC upang ayusin ito at gumawa naman si WGCC. In return, nag-reply siya o gumawa sila ng minor repairs as a contractor. Ngunit noong 1994, sabi ni PCI Bank, ayoko na. So si PCI Bank ipinaayos ang ginawa ni WGCC sa ibang kontraktor. Kumuha sila ng ibang kontratista. At ang pangalan naman ng kontratista, BBCDC. O, kakatunog, ano? So, alamin nyo na lang what BBCDC stands of, no? So, yung total amount na ginamit nila for that repair, another repair, umabot ng 11,665,000, I think, no? No? So, malaki-laki. Dahil dito, naghahin ng arbitration case ang PCI Bank. Bakit? Naghain sila sa CIAC o sa amin, o sa SIAC, no? Sa amin. At ang dahilan upang humingi sila. Ang layunin nila o ang dahilan nila ay magkaroon ng reimbursement sa ginastos nilang repairs. No? Malaki kasi, no? So
Sa kabilang banda naman, yung ang WGCC, dahil sinampahan sila, nag-counter claim sila. Umabot din ng counter claim nila ay humigit kumulang I think 5 million, no? Para naman sa ang katwiran nila para sa material cost adjustment, no? We are not going to discuss the merit, I mean the uh, the argument of both parties, no? Basta yung summary lang para makita lang natin yung picture, no? So nagkaroon ng decision. Sa decision ng CIAC o ang SIAC, o ang tawag namin yan kasi final award, no? Pinanigan nila ang PCI Bank. Idiniklarang liable ang WGCC. Sabi ng SIAC, hindi, magbayad ka WGCC para sa mga depekto sa proyekto. Alinsunod do sa reklamo ng PCI Bank. Ano naman ang naging remedy ng kabilang panig? Siyempre, nag-apila ang WGCC sa Court of Appeals. To make facts short, diniklarang walang merito ang kanilang petisyon. Nagkaroon sila ng petisyon sa CA, no? Then, dahil diniklara, nag-MR uli, motion for reconsideration. Again, ni-reject uli yung motion for reconsideration nila. Kaya't ang ginawa ng WGCC, hindi, punta kami. Inelevate nila ngayon sa Supreme Court. Now, what are now the contentions or the arguments of the parties? Let's go first with the PCI Bank. Sabi ng PCI Bank, nilabag ng WGCC ang kasunduan namin ukol sa kalidad ng materyales at workmanship. Then, sabi ng PCI Bank uli, bagaman lumipas na ang 1 year, yung meron sila kasing 1 year defects, diba? Yung liability period, may pananagutan pa rin ang kontraktor o WGCC dahil ang granite washout na ginawa nila o granite washout finish ay isang latent defects, isang nakatagong depekto, sabi nila, or hidden defects na hindi namin natuklasan. At ang paggastos namin, sabi ng PCI Bank, ng 11,665,000 ay dapat ibalik o reimburse ni WGCC. Ayaw ni WGCC. Sabi ng WGCC, hindi kami pumapayag. May 1 year defects liability nga period may 1 year period liability lamang kami. At yan ang aming obligasyon. Mabigat, no? Matigas. At sabi ng WGCC pa, matapos lumipas ang 1 taon, hindi na namin responsibilidad ang anumang depekto ng proyekto. Dagdag pa, eto mabigat din to. Ang PCI Bank, sabi ng WGCC, ang mismong nag-supply ng materyales para sa granite washout finish. Kaya dapat hindi nila kami sisihin, sabi ni WGCC. Kasi hindi naman kami bumili niyan. Ngayon, tanong. This is the issues pagdating sa kaso. Ang tawag namin dyan, issues. But let's focus with the primary issue. Kaya isa lang, no? Ang tanong dyan, may pananagutan ba ang WGCC sa mga depekto sa granite washout finish kahit lumipas na ang 1 year defects liability period na itinakda ng kanilang batas kasi yung kontrata nila, tinakda ng kontrata, no? Ang sabi ng Supreme Court, ito na yung decision, no? Ruling of the court. Nagdesisyon ang Korte Suprema, mga co-builders. Pero bago natin sagutin yan, ito muna. Samahan ng Master Builders, kasama ang Master Builders ng bayan. So, nagdesisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, 1 year defects liability period ay valid at binding ayon sa kanilang kasunduan, ayon sa kanilang kontrata. And autonomy of contracts. Sabi ng Supreme Court, ang kontrata ay may bisa bilang batas. Batas sa pagitan ng dalawang panig o sa pagitan ng mga partido. Sino ba yung dalawang partidong yan? The contractor and the owner, the PCI Bank and the WGCC. Sabi pa ng Supreme Court, hindi maaaring pahabain o palitan ang nakasaad
na liability period kung walang malinaw na kasunduan sa kontrata or any. Wala rin naman silang supplementary contract or new contract for that, or additional contract, no? So ang katwiran pa ng korte, sabi niya hindi yan latent defect, hindi yan nakatagong depekto, dahil mahaba yung panahon, may pagkakataon talaga yung PCI Bank na makita ang problema sa loob ng defect sa liability period. Pero, ngunit, dadapwat, hindi nila ito sinagawa sa loob ng tamang panahon. May tamang panahon kasi eh. So, dahil dito, inalis ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals at yung CIAC sa amin at idineklarang hindi responsable ang WGCC sa paggastos o sa nagastos ng PCI Bank sa repairs. Medyo mabigat at medyo masakit, no? Talo, ibig sabihin. Now, tingnan natin yung prinsipyo, yung doktrina dito na dapat nating tandaan. Mahalaga ito sapagkat ito'y pwede nating i-apply, ano? Binanggit kanina yung party autonomy of contracts according to the Civil Code. Na nireview ko muna ito bago ko ilagay dito actually, ano, mga co-builders, under 1307 of the Civil Code, dahil ang binabanggit yan, yung mga partido daw sa kontrata ay may kalayaan. Meron tayong freedom to dictate, tama ba yung term natin, o to put up, to write yung mga conditions, to write conditions sa termino basta't hindi labag ito sa batas o sa moralidad o yung tawag nating public policy, o ba yung Tagalog natin, pampublikong kaayusan, no? So, of course, yung defects liability period, kung may itinakdang panahon sa kontrata para sa pananagutan, no, pagdating sa usapin ng depekto, hindi maaring lampasan ito maliban kung may ibang batayan o may ibang legal na batayan o legal basis. And also, mabigat to, acceptance of works under Article 1719, no, of the Civil Code. Ang pagtanggap kasi ng may-ari ng proyekto, yung nagpapagawa, no, sa trabaho ng kontratista o ng contractor, ay nangangahulugan, pinapalaya mo yung kontratista sa kanyang pananagutan. Tandaan po natin yan, ano, kung tayo po ang may-ari. Yung mga nagpapagawa ng establishmento, ng mga buildings o ano ang proyekto, kapag, diba, tinanggap mo na yung ibig sabihin, nagkaroon na ng turnover, including the acceptance of the project, pinapalaya mo na yung liability ng kontratista sa pananagutan nila, maliban kung may nakatagong depekto, yung tinatawag natin kaninang hidden defects, ano, na hindi talaga matutukoy kahit karoon ng due diligence, yung joint evaluation and so on, no? Wala talaga. So, in short, mga co-builders, let's go with the finality or the final decision of the Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, granted ang petition ni WGCC. Na-reverse din ang decision ng Court of Appeals at CIAC, yung SIAC, no, yung Construction Arbitration. So, dito, concluded na walang pananagutan, sabi ng Supreme Court, ang WGCC sa paggastos ni PCI Bank para sa kanilang isinagawang repairs, no? So, malinaw na pwede natin gamitin itong kasong ito dun sa ating mga proyekto. Kung tayo ay nag-aalinlangan, hanggang kailan ba? Bilang kontraktor, halimbawa, hanggang kailan ba ang aking warranty period? Sa mga may-ari naman, it's easier for them, hindi ko na siya pwedeng habulin kasi tapos na yung warranty period. But there's, gaya na nabanggit natin, meron siyang exemption, no? Kung yung defects, yung hidden defects ay natuklasan lamang nung kayo nag-conduct, no? So, that time, meron talaga nag-i-interpret niyan, binabalance niya, at that is the expertise of the construction arbitrators o yung aming lugar. Pag hindi pa rin na kung nag-alinlangan pa rin ang bawat panig at hindi matanggap yung decision ng CIAC o ng arbitrators o tribunal, sapagkat kung tatlo ay arbitral tribunal, pwedeng elevate po sa CIAC, sa CA.
At pag hindi pa rin satisfied sa CA, nag-motion na sila, anong ginawa kanina? Inelevate po sa Supreme Court. Alright? Kaya reminder lamang po, no? Kung may mga legal tayong questions o katanungan sa inyong mga proyekto, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa inyong abogado na bihasa sa ating industriya. At gawain ko rin po yan. Pagka hindi ko na talaga kaya at may mga legal questions na, I have to go with my friend lawyer or yung talagang lawyer na available, lalo't higit kung meron po kami doon sa CIAC at kasamahan natin. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Samahan ng Master Builders, kasama ang Master Builders ng bayan. Samahan ng Master Builders, kasama ang Master Builders ng bayan.